Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa dating tinagurian na the most famous missing person on YouTube. At ito ay magbibigay din sa atin ng leksyon na huwag basta magpadalos-dalos, lalo na pag ikaw ay nasa ibang lugar o nasa ibang bansa. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan, kayo ba ay fan ng ganitong klaseng content? Pues hindi kayo nagkamali sa aking channel dahil ganong klaseng mga video ang aking i-upload. At kung bago pa lang kayo sa aking channel ay huwag niyong kalimutang i-press ang like at subscribe button para palagi kayong updated sa mga video na aking i-upload. Ito nga pala si Sir Gian at simulan na natin ang kwentuhan. Ang lalaking nasa screen nyo ngayon ay si Lars Mittank. Siya ay pinanganak noong February 9, 1986 sa capital city ng bansang Germany, which is ang lugar ng Berlin. Masasabi natin itong si Lars ay matagumpay na tao dahil over the period of time ay nagkaroon siya ng isang magandang trabaho sa isang power plant ng Wilhelmshaven, ang natatanging deep water port ng bansang Germany at sinasabing merong pinakamalaking naval base. Pero despite sa busy schedule nitong si Lars, ay hindi pa rin niya nakakalimutan ang kanyang pamilya dahil napaka-close niya sa kanyang mga magulang. So every time na off siya sa kanyang trabaho, ay palagi niya itong binibisita at tumutulong siya sa kanyang tahanang kinalakihan, lalo na't kailangan ng suporta ng kanyang ama dahil ito ay nagkaroon ng stroke. Dito ay masasabi nating napakabait na anak itong si Lars. Taong 2014 kasama ang kanyang mga kaibigan ay nakapagpasya itong si Lars na sumama sa isang out-of-country vacation. At ang napili nilang destinasyon ay ang lugar ng Bulgaria. Sa huling bahagi ng June taong 2014 ay bumiyahe na itong si Lars kasama ang kanyang mga kaibigan sa Varna, Bulgaria para sa kanilang week-long vacation. Sila ay nagpabook ng hotel accommodation sa isang sikat na resort dito sa Varna, Bulgaria, which is ang Golden Sands Resort. So itong nasabing resort ay napakasikat, lalo na sa mga European tourist dahil sa magandang beach nito at murang alcoholic beverages. Sa unang 5 araw ng nasabing bakasyon ay talagang in-enjoy nila ito. So usually ang kanilang ginagawa ay naligo sila sa mga pool ng nasabing resort at pagkatapos naman ito ay ini-enjoy nila ang napakagandang beach. Minsan naman ay nakakapaglaro sila ng paborito nilang sport, which is ang laro ng football. At kinagabihan naman ay nakikipag-party sila sa mga kapwa nila guest sa nasabing resort. Pero ang masayang bakasyon na ito ay nabahiran ng hindi maganda. At ito ay nung pumunta sila sa isang lokal na bar. So ang magkakaibigan ay nag-order ng drinks at nagkainuman. So medyo may mga tama na ang mga ito. At nagkataon naman ng nasabing bar ay nagpalabas ng isang football match na coincidentally ang isang naglalarong team ay sinusuportahan nitong si Lars. So natuwa siya dahil naglalaro ang kanyang paboritong team. At nagkataon din na mayroong mga guest na nagmula rin sa bansang Germany na ang sinusuportahang team ay ang kalaban na team nitong si Lars. So dito na nagsimula ang hindi magandang pangyayari. Siguro ay nagkaroon ng kantsawan sa pagitan nitong si Lars at ang mga kapwa niya turista na nanonood din ng nasabing football match. At di kalaunay ito ay nagresulta sa kaguluhan na nangyari sa nasabing bar. Reportedly, ang nasangkot sa kaguluhan ito ay si Lars lang na sinasabing nakipagsuntukan sa grupo ng mga German tourist nito. Nang maawat na ang kaguluhan ay nagsialisan itong grupo ni Lars sa sinasabing bar at nakapagdesisyon ng mga kaibigan nito na what if pumunta na lang sila sa isang lokal na restaurant para naman makapag-unwind, lalong-lalo na itong si Lars dahil nasangkot pa lang ito sa isang kaguluhan. Kaso nga lang tumanggi itong si Lars at sinabi nito mas mabuti pang umuwi lang muna siya sa kanilang hotel room para siya ay makapagpahinga. Agad naman tong sinang-ayunan ng kanyang mga kaibigan basta mag-ingat lang daw siya pabalik sa kanilang hotel room considering na nasangkot pa lang siya sa isang kaguluhan. Pansamantalang humiwalay si Lars sa kanyang mga kaibigan at di kalaunay mga ilang oras ang lumipas ay umuwi din naman ang mga kaibigan nitong si Lars. At pagbukas nila ng pinto sa nasabing hotel room ay nagulat sila dahil hindi nila makita sa loob itong si Lars na expected nila na nasa loob na ng hotel room dahil sabi pa nga niya ay magpapahinga siya. Talagang nag-alala ang kanyang mga kaibigan dahil sa mga oras na yon ay gabi na. Agad nilang kinontak itong si Lars pero to no avail dahil hindi ito sumasagot ng mga tawag at hinanap din nila ito sa premises ng nasabing resort pero hindi din nila ito nakita sa resort. Pero kinabukasan ay natuwa ang kanyang mga kaibigan dahil nakabalik na itong si Lars. Kaso nga lang nagulat sila sa sinabi nito kung bakit hindi agad siya nakabalik
sa nasabing hotel. Ito ay dahil nung naglalakad daw siya pabalik sa kanilang hotel ay pinagtulungan siyang bugbugin ng hindi pa kilalang mga tao at hinala niya na sinuhula ng mga taong yon ng kanyang mga nakaalitan sa nasabing bar. Dinadaing din itong si Lars na hindi siya gaano makarinig dahil nga masakit ang kanyang tenga, pati na rin ang kanyang panga. Marahil ito ang resulta ng kanyang pagkakabugbog nung isang gabi. Pagkalipas ng 2 araw ay pumunta sa lokal na doktor dito sa Varna itong si Lars para ipa-check up ang kanyang tenga as well as ang kanyang panga. At di kalaunay na diagnose itong si Lars na may ruptured eardrum at saka injured jaw. Agad siyang prinangkahan ng doktor na hindi siya pwedeng sumama sa kanilang nakaschedule na flight pabalik sa Germany. Dahil ang nasabing biyaheng ito ay maaaring magpalala sa pinsalang natamo niya dito sa kanyang tenga. Niresitahan din siya ng doktor ng isang 500 mg na antibiotic na ang pangalan ay Cefprozil para kahit papano ay hindi lumala ang impeksyon sa kanyang tenga. Inabisuhan din ng doktor itong si Lars na mas mabuting paoperahan niya ang kanyang tenga. Pero hindi sumang-ayon dito si Lars kaya tinanggihan niya ang rekomendasyon ng doktor. So dahil sa sitwasyon na ito ay maiiwan itong si Lars sa Bulgaria habang ang kanyang mga kaibigan naman ay mauunang umuwi sa Germany. Pero nakapagdesisyon din ang kanyang mga kaibigan na i-delay muna ang kanilang flight at mag-book na lang ng bagong ticket para sabay-sabay na silang umuwi papuntang Germany. Pero sinabi din naman agad nitong si Lars na okay lang siya at wag na nilang i-delay ang kanilang flight dahil di kalaunay hahabol din siya pauwi ng Germany if ever pwede na siyang bumiyahe. Dito ay walang nagawa ang kanyang mga kaibigan kundi pagpatuloy na lang ang kanilang nakabook na flight pabalik sa Germany. At tuluyan na nga naiwan mag-isa sa Bulgaria si Lars. Pagkatapos nito ay lumipat ng hotel itong si Lars at pinili niya ang mas murang hotel na mas malapit din sa airport at ang pangalan nito ay Hotel Colors. Dito rin nagsimulang maobserbahan ang kakaibang ikinikilos nitong si Lars. Nung nandito na siya sa nasabing hotel, ay agad siyang tumawag sa kanyang inang si Sandra Mitak. Nagulat itong si Sandra nung nirequest ng kanyang anak na i-block ang kanyang credit card. Dahil hinala daw nito na kinopya ng nasabing hotel ang kanyang credit card details. At pagkatapos nito ay patuloy din silang nag-usap ng kanyang anak sa pamamagitan ng pagte-text. At napansin niya sa mga text nito ay parang ito ay natataranta at nag-aalala. Meron pang time na magkausap silang muli nitong si Lars. Sa isang tawag ay nabanggit nito na may mga tao daw dito sa Bulgaria na gusto siyang pagnakawan. Sabi pa nitong si Lars ay pilit daw siyang sinusundan ng mga taong ito. At may time din na nagtanong itong si Lars tungkol sa ingredients ng antibiotic na nireseta sa kanya ng doktor. Sabi pa nitong si Sandra na may time daw na tumawag itong si Lars pero pabulong ito kung magsalita. Na para bang iniiwasan ito o nag-aalala ito na baka may makarinig sa kanya. At may nabanggit din ito tungkol sa bagong hotel na kanyang tinutuluyan kung saan nasabi niya na may nararamdaman siyang kakaiba sa nasabing hotel. At paulit-ulit din itong sinabi na hindi siya ligtas o feeling niya hindi siya ligtas sa nasabing bansa ng Bulgaria. Ang surveillance camera naman ng nasabing hotel ay may na-record na isang kahina-hinalang tao kung saan pabalik-balik at payuku-yuku ito na naglalakad sa lobby ng hotel. Pagkatapos naman ay pumunta ito sa isang elevator at nagtago na halata daw sa ikinikilos nito na siya ay balisa at natatakot. Di kalaunay nakita ang taong ito na umalis sa hotel premises mga alauna ng madaling araw. At mga 1 oras ang lumipas ay nakita rin na bumalik ito at nagmamadaling pumasok sa hotel. At agad din nilang nalaman ang pagkakakilanlan ng taong ito. At ito ay walang iba kundi si Lars Mitak. Dito ay di natin alam kung saan nagpunta itong si Lars. Pero isang bagay ang medyo kakaiba dito. At ito ay ayon daw sa CCTV footage na siya lang daw mag-isa ang tao sa nasabing lobby. At wala din daw ibang tao na pumunta sa nasabing lobby kung saan siya naglalalakad na magiging dahilan kung bakit siya pumunta sa nasabing elevator at nagtago. Parang lumalabas dito na may pagka-paranoid itong si Lars. At mas tumindi pa ito pagsikat na ng araw. Kahit na walang sapat na tulog itong si Lars ay nakapagdesisyon agad ito na umuwi na ng Germany. Kung kaya ang kanyang inang si Sandra ay nagmadaling magpabook ng isang afternoon flight para sa kanyang anak na si Lars. Alas 6 ng umaga ay nakapunta na ng airport itong si Lars. So dito ay agad siyang pumasok sa nasabing airport. Pero ang una niyang pinuntahan ay ang office ng airport doctor. At ito ay para ipasuri ang kanyang tenga at masigurado niya na pwede na talaga siyang bumiyahe sakay ng isang eroplano.
Nang suriin na ng doktor ang kanyang tenga, ay positive naman ito na pwede na siyang sumakay sa eroplano at bumiyahe papuntang Germany para naman siya ay makauwi na sa kanyang tahanan. Ang pangalan ng doktor na ito ay si Dr. Kosta Kostov. Pagkatapos niya sabihin ng magandang balita nito kay Lars, ay may napansin siyang kakaiba dito. Dahil magmula pa nang pumasok ito sa kanyang office, ay halata na sa mukha nito ang pagkatakot o pagkabalisa. At instead na matuwa ito sa kanyang balita, ay nagtanong pa ito tungkol sa ingredients ng kanyang iniinom na antibiotic. At ano ba ang pwedeng maging masamang epekto nito sa kanyang katawan. At habang sila ay nagkakaroon ng konting pag-uusap, ay may biglang pumasok na isang construction worker. Dahil sa panahong yun, ay may nangyayaring minor refurbishing sa nasabing airport. At kasali na doon ang clinic ng nasabing doktor. Nang makita ni Lars ang construction worker na ito, ay bigla itong natakot at nataranta. To the point na sinabi agad nito na ayoko pang mamatay dito. So talagang nagulat ang doktor at ang construction worker. Dahil hindi naman nakakatakot tingnan ang nasabing construction worker at wala namang bagay na dapat ikatakot sa nasabing clinic. At mas nagulat pa sila sa sumunod na ginawa nito dahil bigla itong tumayo at kumaripas pagtakbo palabas ng clinic at palabas rin sa nasabing airport na ito habang iniwan niya ang kanyang mga bagahe. At ang mga pangyayaring ito ay kuhang-kuha sa CCTV ng nasabing airport. Magmula nang siya ay pumasok sa airport at pumasok din sa nasabing office or clinic ng doktor hanggang sa siya ay kumaripas ng takbo palabas ng clinic at palabas na rin sa nasabing airport nito. Nakunan pa nga ng CCTV footage sa labas ng airport ang pag-akyat nitong si Lars sa mataas na bakod ng airport. Pagkatapos niyang maakyat ang bakod, ay bigla itong tumakbo sa malapit na sunflower fields dito sa nasabing airport. At yun na ang huling beses na nakita pa itong si Lars Mittank. Dito ay agad na nakipag-ugnayan ang pamilya nitong si Lars sa otoridad ng Varna, Bulgaria para maglunsad ng search and rescue operation para kay Lars Mittank. Pero lumipas na lang ang maraming araw ay hindi pa rin talaga nakita itong si Lars. Kahit siya ay laman na ng mga balita dun sa Bulgaria ay hindi pa rin talaga siya nahanap. Dito ay nagsanib pwersa na ang Germany at ang Bulgaria upang mahanap lamang si Lars Mittank. At di kalaunay may lumapit sa mga otoridad na isang truck driver kung saan meron siyang pinasakay na isang taong nakayapak lang na naglalakad sa isang kalsada. At kung una daw itong titingnan ay parang nawawala ito. Kaya naisipan niyang tulungan ang taong ito sa pamamagitan ng pagpasakay nito sa kanyang truck. At dagdag pa niya na medyo magkahawig ang taong tinulungan niya sa taong hinahanap ngayon sa mga balita at nakapaskil sa mga missing posters, which is si Lars Mittank. Kaso nga lang hindi na niya alam kung nasaan na ang taong ito. Ang mga ilang araw na paghahanap ay nauwi sa ilang buwan at ang mga ilang buwang paghanap ay nauwi sa maraming taon. At hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nakikita itong si Lars Mittank. Sa kaso nitong si Lars Mittank ay napakaraming teorya ang nagsilabasan. Isa na dito ang tungkol sa side effect ng antibiotic na kanyang iniinom. Na di kalaunay pinabulaanan ng mga kaibigan nitong si Lars dahil nung mga panahong niresetahan siya ng antibiotic ay naparani dito kung saan palagi itong nagtatanong kung ano ang mga ingredients ng nasabing antibiotic. Ang ibang teorya naman ay gumamit daw ito ng ipinagbabawal na gamot kung kaya nasiraan daw ito ng bait. Pero ayon pa sa pamilya at mga kaibigan nitong si Lars na ni kailanman hindi nila ito nakita na gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang pangatlong teorya naman ay baka involved daw itong si Lars sa mga criminal activities dito sa Germany. Kaya gumawa daw ito ng alibay na parang nasisiraan ng bait upang hindi na siya makauwi ng Germany at eventually makapagsimula uli ng bagong buhay. Pero hindi naman ito napatunayan dahil wala namang outstanding criminal record itong si Lars. Hindi rin tinanggap ang teorya patungkol kay Lars na siya daw ay may mental health illness. Dahil ayon pa sa family history ng pamilya Mittank ay wala namang may mental health problem na kanilang family member. At wala rin italang mental health issues sa mga health records nitong si Lars. So kung tutuusin ay napakalaking palaisipan pa rin kung bakit nagkaganon at nawala itong si Lars. Talagang napakahirap ng sitwasyon na kinakaharap ng mga mahal sa buhay nitong si Lars. Lalong-lalo na ang kanyang ina na si Sandra. Si Sandra ay maraming beses na naimbitahan sa German at Bulgarian television upang manawagan na sana ay matagpuan na ang kanyang nawawalang anak na si Lars. Sa kanyang pagsusumikap na mahanap itong si Lars ay gumawa rin siya
ng isang Facebook page kung saan libu-libo na ang nasabing followers. Nagpo-post din siya sa nasabing Facebook page na ito ng mga panawagan. Nagbabaka sakaling makakatulong ito upang mahanap ang kanyang anak. May mga tao ding mabubuti ang loob na tumutulong dito kay Sandra sa iba't ibang parte ng Europa. At sila ay nag-iimprinta ng mga missing flyers upang ipaskil o ipakalat ito sa bawat lugar dito sa Europa. Kahit mag-iisang dekada nang nawawala itong si Lars, ay hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang kanyang ina. Na balang araw makakauwi at makakapiling niya ang kanyang anak. At sana nga makita pa ng buhay at ligtas itong si Lars Mittag. Doon na nagtatapos ang ating kwentuhan. Kung iyong nagustuhan ang aking video, ay huwag niyong kalimutang i-press ang like at subscribe button para palagi kayong updated sa mga contents na aking i-upload. Ito nga pala si Sir Gian at hanggang sa muli. Kita-kits!